Ito yung style natin. Hindi naman ibig sabihin, yung style natin lang ang valid. Ibig sabihin lang, ito yung sa tingin natin ay okay. At mas good approach, better approach in our church, in our locality. No? So, making Sunday school lesson. Goal. What is the goal? The goals of a Sunday school, noong una, ng mga Baptist ay 2 o 3 preaching sa isang worship service. Walang Sunday school noon. No? So, yun ang kalakaran. Merong nagpauso na tinawag niya Sunday school. At ang ginawa niya, yung mga bata hinati-hati sa iba-ibang grade. So, merong yung mga kids, no? Tapos yung mga elementary, yung mga high school, tapos yung mga college, yung mga young professionals, tsaka yung mga adults. So, ang daming teacher sa church. At iba-ibang interest, iba-ibang lesson. There is a Sunday school board na ginawa ang Southern Baptist Convention. Sunday School Board. So sa buong ginawa nila sa buong Southern Baptist ay merong pattern. Meron na silang mga lesson na binibigay. At yun ay kumbaga over the years standard na yan. So yung board yun ang gumagawa, parang Board of Education. So merong parang padron, meron ng set papaano. Oo. Kaya yan, mabibili pa rin natin yan sa mga Christian bookstores. Sunday School Board, Southern Baptist Convention, Sunday School Lessons. Tapos, sa atin, anong ginawa natin? Yung ibang church walang Sunday School. No? Special numbers, devotion, tapos preaching na. No? Tapos afternoon service. So, iba-iba. Hindi natin. Sa Bible, ay ministry ang teaching. Diba? The Holy Spirit gives to each of the persons in the church, and one of the gifts is the gift of teaching. Merong teachers, evangelists, apostles, prophets, and pastors. So, gifts of teachers, gift of administration, iba-iba, no? So, dito sa ating church, noong umpisa pa lang tayo sa mission, sa Riyadh, ay nagkaroon na tayo ng Sunday School. At ginawa natin, yung ginawa ng pattern dati, nung kami ay nagsa-Sunday School in my old church, topical. No? Topical ang style. So, merong iba-ibang topics, depende kung ano yung maisip ng pastor. So, yun yung ginagawa. Tapos, dumating yung panahon na sabi niya, we will go through the Bible. So, from Genesis to Revelation, go through the Bible series. Kaya wala na tayong iniisip pa na ano ang susunod, sino ang ano. Tapos yung pastor, he handles the adult Sunday school class. So siya yung pastor's class, siya yung nananatili sa auditorium. Pag sinabi na tapos na yung general meeting, general congregational singing, hiwa-hiwalay na yan. May kanya-kanyang kwarto yan. O, hindi dito, hindi natin pwedeng gawin, di ba? Pero maybe someday, as the Lord expands our facilities, maybe, no? Magkakaroon tayo ng Sunday school teachers, Sunday school classes na iba-ibang lugar. At halimbawa, nagkaroon tayo ng 3rd floor, 4th floor, if the Lord will not yet come, ay pwede yun. No? Okay, so sa ngayon, ang ating goal, dahil tayo iisang kwarto lang at ang ginagawa natin, pag may bisita, first-time visitor, hinihiwalay na lang natin for evangelism.
No, yung mga first-time visitor. Hindi natin isinasali sa Sunday school. O, may first-time visitor ba? Wala. O, pagka meron, ipapaalala nyo doon sa MC at sasabihin nyo, Brad, may first-time visitor. Tapos meron ng assigned, no? Si Mike na lang mag-assign kung sino ang magdi-deal doon sa, kung babae, babae. No, pwede kayo doon sa kwarto ko o doon sa taas. No? Kung babae, babae. No? Mag one-on-one kayo doon or two. Kung lalaki, doon. Kung gay, lalaki ang magdi-deal sa kanya. Okay? Wala tayong makikitang gay teacher dito. Okay, so the goal of the General Sunday School, kasama natin yung mga bata, ay to teach and to inform. Then, also to train. Siyempre, habang ikaw ay nagiging effective Sunday School teacher, yung mga nakikinig, na nagkakaroon din yun ng parang identity with the teacher. Sabihin niya, oo nga no, magandang style ni Pastor, magandang style ni Brother Louie, magandang style ni Brother Jerome. Meron siyang presentation. So, nate-train yung mga nakikinig na future Sunday school teachers. So that is also a goal na nagiging pattern ka of the believers, and that is in the Bible, to be a pattern of the believers. And of course, to teach, that builds up the church. Tinuturuan mo. Now, sa teaching, no, may mga teacher dito, ang daming methods of teaching. 'Di ba? Hindi lang naman lecture type eh. Merong drama, merong debate, merong storytelling, merong object lessons, merong question and answer, merong quiz. That is also a method of teaching. Ano? Habang nagbabasa ka, pagkatapos, nakikita mo, hindi ko pala alam yung sagot doon sa tanong, na napakadali sana. Yung iba, nasagot na nila agad. Ba't ikaw, hindi mo masagot-sagot? Ba't mangungopia ka pa? Sunday school na nga, mangungopia ka pa. No? So, yun ay isa ring method of teaching. At marami. No? So, one of them is ito, monologue. Ito yung ginagawa natin lagi. Monologue. So, interactive ngayon, pwede. Interactive. Pwede pa nga pagka alam nila yung advance dito, no? Kung alam niyo yung app na masasagot by app, sasagot kayo, we will take a vote or a poll, tapos malalaman mo agad, 'di ba? Meron tayong internet diyan. So, sino ang imbis na magtataas kamay, anong sagot? Sinong pinakamarami sagot? A, B, C, D. Tapos kayo sa inyong kanya-kanyang cellphone. Interactive. 'Di ba? So, maraming paraan ng teaching, methods of teaching. At pwede natin, kasi ito nga ay Sunday school class, don't treat it as a preaching. So, inform and teach and train and familiarize. Yan ang mga goals. Kagaya nun, no? Meron tayong mga Bible characters. Meron sa ating, ngayon lang narinig yung pangalan na yun. Diba? Halimbawa, yung pangalan Huz and Buzz. Nasa Bible yun. Sino nakarinig nun? Huz and Buzz. Tapos yung pangalan ni sino nga yun? Ahohite. Si Aho. The children of Aho. Kilala niyo ba si Aho? Tsaka si Horarite. So, may mga ganon. Di pa nga mabigkas nung iba eh. So yung mga ganon. Familiarize. So we will, as we are become familiar, magiging pangalan ng mga anak natin yan. Di ba? Uy, bakit ganun pangalan ng anak mo? Nasa Bible yan. Hindi ka nagbabasa ng Bible.
O, di ba? So, yun. And, iba-iba, no? Meron tayong topical, merong by subjects, of course, pareho yung topics and subjects, and Bible characters, and, halimbawa, by book, pwede rin yun. No? Halimbawa, by lahat ng prophets, minor prophets, walang nagdi-deal niya ng Sunday school. Hindi pa natin na-deal yan. Minor prophets. Oh, yeah, di ba? Kumbaga, yung libro mismo, hindi yung pangalan, hindi yung propeta. Ano yung sinabi ba? Ano ba yung mensahe ni Amos? Ano ba yung mensahe ni Habakkuk? Ano ba yung mensahe ni Micah, ni Nahum? Oh. So, yun. Ang mga possible na goals ng Sunday school. Okay, next. Do. Don't. So, don't preach a sermon. Ano ba ang ibig sabihin ng ikaw ay nagse-sermon na? Tinasabi mo na, pinapagalitan mo na yung congregation. Kino-convict mo na sila. No? Hindi trabaho ng Sunday school teacher yon. Diba? Huwag mong papagalitan. At sasabihin mo, kayo alas 9:30 na, wala pang tao kanina. Ayan, nagsa-Sunday school lesson ako ngayon pero nagagalit ako. Huwag ganon. No? So, you are teaching and stick on your topic. Don't make it a sermon. Huwag mong isipin na pagkakataon ko na to, ayaw akong bigyan ni pastor ng place para mag-sermon. Para magbigay ng main message. Dito ko sa Sunday school, ibabanatan ko sila. Ayun. Di ba? Huwag ganun. Don't preach a sermon. Although, tendency yan. Sabi nga ni Brother Rowie last Friday, pigil na pigil daw siyang mag-preach ng sermon. Oo, last Friday, ang lesson niya is, ngayon kalimutan ko. Pero maganda yung lesson niya. Tapos sabi niya, iniwasan niya, doon sa outline niya, merong tendency na magse-sermon na siya, iniwasan niya. Kasi ang sermon is si Lawrence. No? So, mag-iwas tayo. Pigilin natin ang ating sarili. Sa devotion nga lang, gusto na mag-preach ni Michael kanina . Di ba? May tendency na . Kaya kayo, yung mga ganon, iwasan natin yon. Dapat, yung mga words na ganon. Diba? You are teaching. But sometimes, okay lang. Pero, wag mong ituloy. No? Isang point, meron ka. Diba, si Adan. Nagle-lesson ka about the sin of Adam. Oh. So, yung nakinig siya sa misis niya kasi. So, may illustration ka. Dapat hindi nyo pinakikinggan yung misis nyo. Illustration lang yun. Hindi sermon. Hindi doctrine class. Okay? So, pagka kasi ang approach mo is like illustration, hindi nila seryoso. Hindi nila gagawing issue. Mamaya gawing issue yan. Pastor, I would like to complain about the Sunday school teacher because he made an unbiblical point. Okay? So, this is a lesson and therefore, pwede kayong tanungin. Tandaan yan, mga Sunday school teachers. Pwede kayong tanungin. At kayo, na mga nakikinig, pwede kayong magtanong. So, pag may narinig kayo na hindi nyo gusto, di ba? Yung may tinuro yung teacher na hindi tinuro ni pastor or kontra sa tinuro ni pastor or kontra doon sa narinig yung preaching sa sermon audio, kontra doon sa nabasa yung libro, kontra doon sa Bible. Sa tingin nyo, kontra sa Bible. Isettle nyo agad yan. Huwag nyo pabayaan na tumindig yan. May nabasa ka sa Bible. Tapos may tinuro yung Sunday school teacher na parang hindi yun ang turo ng Bible .
Matanong nga mamaya. Isulat ko nga. Yan, sulat mo muna. Huwag ka muna. Kang gigil na gigil. Pero, sa Sunday school, pwedeng, Sir, or Brad, pwedeng magtanong na ngayon kasi baka makalimutan ko mamaya. Oh. Pwede yun. Sunday school eh. Di ba? Oh, so yun. Don't make an expository presentation. Yung breakdown mo, may word study ka, may Greek ka pa. Dito po sa Sovereign Grace Baptist Church, Imus, although hindi masamang mag-refer sa Greek, hindi natin kinokorek yung King James by using the Greek. Tabu na sabihin ng isang pastor o ng isang teacher, dapat ito yung mali yung translation ng mga King James. Mali. Ito kasi sinasabi sa lexicon. Ba? Mas marunong ka pa sa King James translators. Oh. So, although maraming website na nagko-correct sa King James, ay iwasan nyo yung sabihin yon. Kunin nyo na lang yung mga bagay doon sa websites or sa Facebook or doon sa libro, no? Kunin mo yung mga sustansya niya. Tapos pag may nakita kang correction sa King James, wag mo isali yun. Wag mo isali yun sa lesson mo. 'Di ba? So ganun. Hindi tayo natutuwa na kino-correct ang King James. Usually, lahat ng mga nag-correct ng King James ay laglag. Later on, napapatunayan na mali ang correction nila sa correction nila. No? Kaya kino-correct sila. So, yun. Don't make an expository presentation. Take it as an informative session, and ang usually sa Bible characters, no? Halimbawa si Abraham. Merong isang chapter puro Abraham, pero meron din sa New Testament na Abraham. Meron ding sa ibang hindi sa Genesis, no? Referring to Abraham. Halimbawa sa Psalms. So all the references. At usually, magagawa natin yan by means of nung unang panahon, concordance ginagamit namin at saka dictionary. Bible dictionary. Pero ngayon, napakadali na sa either online or doon sa eSword. Kung meron kayong PC, no, ay mag-download kayo ng eSword. Libre po yun. Or kung meron naman kung cellphone lang kayo, mas mahirap. Pero, yun, yung mga apps. MySword. No, mga apps. Sa eSword kasi, na libre, ay andyan yung libreng ESV, English Standard Version, libreng King James, libreng King James Plus. Yung King James Plus, yan yung may Greek. May source na Strong's Concordance, no? Tapos andyan din yung Tagalog, na galing sa 1901. So kino-correct ko yung Tagalog. Pwede po i-correct yung Tagalog, wag yung King James. Yung usually kagaya mamaya sa preaching, meron akong tinagalog ko yung text. Pero hindi ko sinunod yung Tagalog ang Biblia. Pag Tagalog, pareho lang kayo ng authority. Tagalog speaking ka rin. Di ba? Marunong ka mag-Tagalog. Marunong mag-Tagalog yung nag-translate. Pwede mong bago-baguhin yun. Pero yung King James, hindi ka marunong sa Greek. Galing sila sa Greek, ginawang English. Tapos nag-survive ng 400 years. Medyo mahirap i-correct or baguhin yung words nun. So, ganun lang yung mga caveat, yung mga awareness natin. Ano? Ingat po tayo sa expository. Gumawa yung MySword or yung eSword, itatype mo lang yung words,
No? Kung marunong ka gumamit yan, concordance na yan. Ta-type mo yung phrase, concordance na yan. So, kung hindi kayo marunong yan, tapos na-assign kayo Sunday school teacher, magpaturo po kayo doon sa marunong ng gumamit ng apps. Imbis na copy-paste, imbis na pumunta ka sa website, tapos kunin mo lahat yon, basahin mo yon, or yung mga nakaraang lesson, tapos, i-edit mo lang ng konti, yun na yung lesson mo. Mas maganda from scratch. No? Mas maganda from scratch. Gawa ka ulit. Fresh. Fresh reading of the Word of God. Fresh research. Since alam mo na, magaguide ka na yan. Mas madali. Mas madaling magawa ng lesson. Avoid using television. Although, ginagamit ko rin naman yan. Avoid. Ibig sabihin, hindi bawal. Iwasan lang. Na halos buong lesson mo, yung tungkol sa movie star. Yun lagi, no? Sinabi nga niya ganyan. Si ano nga, palabas na ganyan eh. Puro ganun ang illustration mo. Tungkol sa movie. Tungkol sa napanood mo. Tungkol sa games. No? Natandaan niyo ba wala akong maibigay sa inyong reference, di ako marunong sa games eh. No? So, yung mga gamers, ang tendency niyan, since nakalublob siya sa games, pag na-assign siya Sunday school teacher, ang illustration niya tungkol sa games. Or minsan, naiisip niya, naglalaro sa isip niya, yung laro niya kagabi. Okay? Kaya, iwasan yan. Okay? Kung ikaw ay nakalublob sa television, movie, at saka games, and things of this world, bago ka maggawa ng lesson, pag umupo ka para gumawa ng lesson, ay ilublob mo muna yung sarili mo sa salita ng Diyos at saka sa prayer. At least 1 hour. No? Hindi yung, nga pala, niremind ng asawa mo, may lesson ka na ba? Ay, wala pa pala. Nakakagagunon ka pa. O sige, gagawa muna ako lesson. Ang malalagay mo doon, yung games mo. Okay? So, avoid use of the names of members. So, yan, ay avoid. Hindi ibig sabihin na, bakit ikaw, pastor, gumagamit ng names? Dapat ako din, iwasan ko din. 'Di ba? Hindi porket ako nagtuturo, exempted ako. Iwasan natin, pagka Sunday school teachers, na yung members, gagawin nating illustration. So, yun po, ang don't. Meron pa ba kayo alam na don't? Don't sa mga Sunday school. Mannerism. Okay. Tama din, no? Kasi pag teacher ka, may mga kanya-kanya tayong mannerisms na eh. Halimbawa, yung diba? Diba? Nakikinig pa ba kayo? Amen ba? Yung bawat point mo, amen? Amen ba? Nakikinig ba kayo? Lahat kayo, tumingin sa akin. Parang ganun. No? So, merong sa words yun. Yun. Teka. Nasa dulo na ng dila ko eh. Yung mga ganun. So, of course, mahirap. Pag hindi ka sanay sa pagtayo sa harap, mahirap yung dadaan tayo lahat dyan. Kaya yung mga nakikinig naman ng Sunday School, matuto rin kayo magpatawad. Hindi yung bibilangin nyo pa kung ilang beses Tapos pagkatapos ng lesson, Brad, naka 30 aka.
Nasa 30 beses mo sinabi yung word na So, ayun. Yung apologizing, ano? Kahapon lang po inassign sa akin to. Sisisihin mo pa yung nag-assign. No? Kahapon lang po. Sana po, inassign ako last week pa para nakapag-prepare ako. So, pagpasensyahan nyo na itong napag-assemble ko na lesson na in a very short time. Yun. Ibig sabihin, magaling ka. Nakapag-lesson ka na saglit ng notice. Oh. Galing mo naman. Okay. So, yun. Ano ba? Sino ba makakadagdag dito? Avoid or don't do it? Jokes. Ayun. Sabi ng Bible, avoid foolish talking and jesting. Nasa Bible po yan. Look it up. Sino makaka-look up nyon? Jesting. Nga, anong verse ang word ang meron na word na jesting? Jesting. Ephesians 5:4. Ayun. Mas mabilis talaga yung may laptop. Diba? Sabi sa inyo eh. Mas mabilis. Jesting. Ephesians 5:4. Pakibasa. Ephesians 5:4, neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Yun. No. Foolish talking, nor jesting, which are not convenient. So, yung jesting, ano ba yung jesting? Brother Stephen, alam mo yung jesting? Alam mo ba yung word na jester? Clown. Tama, clown. Saan may clown? Sa circus. Circus. Pero before nagkaroon ng circus clown, saan meron? Sa mga kingdoms, yes, correct. Yeah. Kaya 'di ba sa baraha merong king, queen, joker. Yung joker, yun yung jester. Alam niyo na ngayon yung joker, no? So, yung jester, walang ginawa yan. Pag malungkot yung hari, tawagin ng jester. Yan. Ang trabaho niya, paluin niya yung sarili niya para matawa yung hari. Pag hindi natawa yung hari, tapos na siya, putol na ulo niya. Kaya he will try his best. Okay? So, yun. Yung jesting, yun, yung ginamit na word na jesting, yun. At dito, may tendency to wake up the crowd, to make it a vibrant, wedding nga eh. Sa mga wedding, di ba, yung mga, anong tag doon? Coordinator, tsaka MC. Ang tendency nila ay loud music para hindi malungkot. Tapos loud music, tapos pasayaw-sayaw. No, kailan ba yun? Friday? No, sabi, ha. Yun ang kanyang parang, di ba, meron namang mga kasalan at mga meetings na wala namang ganon. Pero ang saya, memorable. So, bakit anong kinaiba? So, yun ang tingnan natin. Pwede nating gawing memorable ang Sunday school lesson na walang jokes. Matatandaan talaga ng mga tao yung lesson. At mag-e-enjoy yung mga tao sa sarap naman ng lesson na yun. Aabangan ko yung part 2. Yun. Yun. Don't mention names. Okay. So, ano ba? Sino pa? Self-centered. Yun, tama. Tama yun. Don't be self-centered when you have a Sunday school lesson. Tungkol sa iyo. It's not about you, it's about Christ. Diba? It's about
the lesson, ba, kahit Bible school, ano yan, kahit na Bible character yan, si Kristo pa rin ang dulo niyan. Because each prophet is an illustration of the Lord Jesus Christ. So we are Christ-centered, Bible-centered, and not self-centered. Yung pinakahuli na yung self. Ngayon, minsan, ini-illustrate mo yung, pag nag-illustration ka, ginagamit mo yung sarili mo para maiwasan mo na yung iba gagawin mong illustration. So, pagka pababa, pwede yon yung sarili mo, pababa. Pag pataas, si Kristo lang. Yun ang criteria natin. No? Pag sinabing, I am your humble servant, pababa yan, di ba? Pero pataas din yun eh. Depende sa mukha. How you say it. This is your humble servant. Pero dapat matuto tayo. Pag sinasabi natin, nire-refer natin yung tungkol sa mga nangyayari sa buhay natin. Matuto tayo. It's also an art. Ano rin yan? Pinag-aaralan din yan. Kasi, pag hindi mo pinag-aralan yung out of your heart, yung hilaw, it will come out as boasting. Yan yung natural natin. Pagka lumabas lang sa bibig natin, galing sa puso, na hindi mo inaral, hindi mo masyadong pinag-isipan, lalabas yan pagyayabang eh. Kahit na sinasabi mong, napaka-humble ko na nga, nagpapa-humble na nga ako eh. Yabang pa din. Totoo yun. Okay, ano ba? Wala na. Don't. Okay, do. Do na tayo. Do explore backgrounds. Okay? Yung mga backgrounds ng Bible characters, tingnan mo maigi lahat. Tapos, yung kanyang setting, saan ba siya nakatira. Maganda yun. No? Kumbaga, pagka ikaw ay nagbibigay, alam mo, si Job, saan nakatira si Job? In the land of Uz. Uz. Hindi, si Ur, si Abraham yon. Ur of the Chaldees. Saan yung Chaldees? Mesopotamia, sa Babylon, which is in Iraq, modern day Iraq. So, yun, kita nyo, pag sinabi Ur, wala na ngayong, ewan ko kung meron. Meron pa bang Ur ngayon? Tingnan nyo sa mapa. Baka meron. O baka nagbago na. Diba? Yung Ur, naging Urak na. Diba? Maganda rin yun eh. Kagaya ng the land of Misr. Oh. Ano yung land of Misr? M-I-S-R. Ano na ngayon yun? Egypt. Kaya ang mga Egyptian tawag, Musri. Kasi, ang unang tumira sa Egypt ay si Misr. Miserable siya. No? So, Misr, Masri, Egyptian. So, explore backgrounds and history. Diba? Kagaya niyan, yung Palestina. Oh, siguro, marami sa inyo nagbabasa ngayon because of what's happening. Pag tinanong, kailan nagkaroon ng Palestine? Brad? Di mo alam. Ha? Roman Empire. Kailan yon? Hindi nyo pa pala napapanood yung mga study about Palestina when the Roman Emperor Titus destroyed 70 AD, destroyed the temple in Jerusalem. Ang nangyari, they renamed the Roman Empire, renamed
the land of Judea as Palestina. Bakit nila tinawag na Palestina? To spite the Jews who fought or rebelled against them, the Roman rule. And saan galing yung Palestina? Doon sa kalaban ng Israel na Philistines. So, hindi yung mga Palestinians ay mga Philistines. Pero yung land, ang nagbigay ng pangalan ng land na yan, mga Romans. Sa galit nila, na nilalabanan sila ng mga Hudyo. Kaya, noong si Golda Meir, na unang-unang Prime Minister of Israel, sabi niya, bago nagkaroon ng State of Israel, I am a Palestinian. Napanood niyo na ba yun? I am a Palestinian. And the Arabs and the Arabs and Jews were together. We have a mayor. And sino nag-appoint ng mayor? Ottoman Empire, Turkey. Because before the British mandate, before World War II, na nakuha na-destroy, World War I yata yun, before na-destroy ang Ottoman Empire, yung Saudi Arabia, Bahrain, Dubai, yung buong Middle East na tinatawag sa Arabic na Jazirat al-Arab, hawak yan ng Ottoman Empire. Hanggang Egypt. Hawak nila lahat yan. Iisa lang ang caliph. No? So, noong natalo sila ng British Navy, naging British Empire ang may-ari ng buong Ottoman Empire for disposition. Kaya hinati-hati nila 'yon. Oh. 'Di ba? Doon nga sa ang legend pa nga namimili yung British general kung sino ang magiging ruler sa Saudi Arabia. Ang isa sa mga candidate yung House of Saud at saka yung House of Al-Raji. Dalawa. At nanalo yung House of Saud. Kaya Saudi. Hindi Raji. Oh, di ba? Oh, history. Palestina. Kaya yung mga nasa Bible, yung Bible, hanapin mo ulit, Brad. Palestina. Palestina. Nasa Bible yan. Lamentation niya ng Palestina, merong parang nagtumataghoy about the land of Palestine. Meron ba? Sige nga, basahin mo. The people shall hear and be afraid. Sorrow shall take hold on the inhabitants of Palestina. Yun, Palestina. Inhabitants of Palestina. Bakit? Exodus pa lang, meron ng word na Palestina. Kasi tinranslate yun eh. Diba? Tinranslate ng mga British translators. So galing yun sa 1611 language, incorporated na yung word na Palestina. Okay? So the word Palestina is before 1611. Nag-exist na yung salitang Palestina. Okay. Make another do when you do a Sunday school lesson. Gawin mo large letters. Huwag yung pati yung verse, ang liliit na. Ang liliit. No? Hindi na mabasa namin diyan sa nanonood sa'yo. Dito sa outline mo, o kung may iPad ka or whatever, doon mo ilagay lahat. O kung print out, doon mo ilagay lahat. Pero doon kung gumagamit kang PowerPoint or whatever kind of software, ay lakihan letra, lakihan mo. To make a point. Yun yung parang inihuhulma mo sa mind nung nanonood.
No? Tapos, pabasahin mo. Huwag mo ilagay yung verse dyan. Mas maganda. Pabasa mo. Diba? Tatawag ka ng tao para magbasa. I would like to ask brother or sister to stand and read the Word of God found in, nandito yung reference mo. Pero wag mo ilagay dun yung ano. Kumbaga, technique lang yun, no? Pwede na mailagay din, pero mas maganda kung binabasa sa Bible mismo. So, preference, tinatawag doon, preference. Minsan, naglalagay din ako ng buong verse. Tapos, i-analyze mo yung buong verse. One by one, section by section. Okay? So, make large letters outline. Get pictures. Yan. Kung mapa, yun, yung mapa, yung mukha, yung pagka meron kang mukha, alimbawa, mukha ni Moises, mukha ni Paul, sasabihin mo agad, hindi nakuhaan ng picture si Paul. Kasi baka may mga bata o batang isip, naisip nila, ganun pala itsura ni Paul, ang taas ng noo. So, pandak pala si Paul. Ganun. Kaya tuwing mamaya makikipaglaban ka pa. Pandak si Paul, tsaka kalbo. Wala ka pala, hindi mo nababasa sa Bible. Yung pala, nakita mo lang sa picture, pinaglalabanan nyo. No? Okay. So, sasabihin mo kung saan galing yung iyong picture. Paggagamit ka ng picture. At sasabihin mo kung nakita mo sa Bible, no? Kung anong reference mo sa Bible, bakit yun ang depiction mo ng Apostle Paul or Abraham or Aaron. Si Aaron, ang haba ng beard. No? Parang yung doon sa Middle Earth. Lord of the Rings, yun. Haba ng beard to. Tapos may tungkot si Abraham. Yun. So, kailangan alam natin saan galing, no? And then maps. Yan. Halimbawa, yung mga travel, missionary journey ni Paul. Saan-saan pumunta ang Panginoon? Diba? Punta ba sa China ang Panginoon? Diba? Sabi, saan-saang points, no? Yan. Okay, so, yon ang mga do. Sino pa may do? Do. Inga, references. Tama. No? Okay. References, sources. Tapos, pag kukuha kayo sa internet, no? Tapos, ipe-paste nyo dyan, siguraduhin nyo na tingnan nyo kung merong NIV. Mamaya copy-paste or copy-paste mo. Pati yung NIV na copy-paste mo. No? Gawin mo naman King James. Diba? So, yun. Reference and change to our version of the Bible. Questionnaire. Maganda rin yun. Magandang method din yun. Na meron kang questions para doon after, no? In summary. Pwede rin yun. So that's a teaching method question and answer ano pa? Yes. Interactive. Involve mo sila. Patayuin mo, pabasahin mo, tanungin mo kung ano ba yung pagkakaintindi mo. So, ipaulit mo, yung kasasabi mo lang, papaulit mo. Usually, mali. Kasasabi mo lang, no? Lalo na yung nag-uusap, yun ang tawagin mo. Yung nag-uusap. Siyempre. Ngayon, tungkol sa pag-aaral, ako po ay open lagi para kapag kayo na-assign,
kung kailangan nyo po ng guidance tungkol sa mga bagay sa lesson, wag po kayong magsabi, baka busy si pastor. Alisin nyo yun sa mind ninyo. Baka busy si pastor. Pwede akong tanungin anything. No? Sasabihin nyo lang, gagawin nyo lang, pwede po akong tumawag. Yun. Huwag yung tatawag agad. Mamaya nagda-drive ako eh. Ha? Pwede ba mong tumawag? Anong time kayo pwedeng makausap? Yun. Halimbawa, pupunta kayo dito, you want one-on-one. Anong time kayo nasa building? Yun. Ganon. So, pag nakita ko yon, halimbawa, after a few minutes, nakita ko, uy, may tinatanong. Di yun. Tsaka tayo magkakaroon ng engagement. Anymore? Na. Sige. So, by the grace of God, ay matuto tayo na maggawa. Ha? Meron pa ba? Okay. So, ito yung advance. Pagka kayo advance na sa paggawa ng Sunday school lesson, you can do this. Present comments from other theologians. That is the way that the Presbyterians, the Reformed, the Protestants, the Lutherans, kaya magaganda yung lesson nila, intellectually, Methodists, no? Magaganda yung lessons nila. Kasi they present from commentaries. Yung mga matatagal ng theologians, kinukuha nila. Tapos, i-quote nila. No? So, that is also good. And, ito yung pinaka-advance. Yung kukuha ka ng lesson, halimbawa ni Soriano, halimbawa tungkol sa kaluluwa ng tao. Yan. Saan ba pumupunta pagkatapos mamatay? So, meron kang explanation. Tapos, ito po ang explanation ng ibang mga mangangaral. Lalo na yung palsipikadong mangangaral na si Soriano. Ayan, si Eli Soriano. Ipe-present mo siya. Pwede mo pa nga siyang i-play yung kanyang video eh. Short video. Tapos, i-oppose mo ngayon. So, that is also something na pwede mong gawin. Pero advance yan. If you can do it, good. Pero kung hindi, it's not necessary. Okay? So, sis. Sir, ano lang, yung experience ko lang din, Pastor. Kasi, Sunday school. Kami doon po sa pinanggalingan kong church, nung ako'y high school, nag-start na ako as a teacher. Nung nag-college ako, naging director. So, ang oras po namin ng Sunday school, bago po mag-worship. Bukod-bukod talaga po yun. Halimbawa, 8:30 to 9:30. Matyaga lang yung mga teacher magsundo ng bata. After nun, hinahatid. So, yung mga parents, dahil ang pastor na may assistant, siyang humahawak Sunday school. Kaya pa nag-start kami ng 10 hanggang worship na lang. Kasi kapag Sunday school, syempre lalo sa bata, kung anong lesson mo, Abraham, mayroon ding kanta doon at mayroon ding games para according to lesson. Yun ay hindi sinasabay sa worship. Yeah, correct. Okay, thank you. So, we will develop our own culture and our own methods, and maybe someday, magkakaroon tayo ng multiple classes, no? At mga bata, kukuha tayo mula sa kahit na i-jeep natin, susunduin natin, i-bike natin, tapos meron tayong mga kwarto para sa kanila. Siyempre, maingay pagbata. So, hopefully, 2024, magawa natin yan by the grace of God. Magkaroon tayo ng marami. Kasi encouragement din yon sa mga, lalo na marami tayong mga teachers at potential teachers. Maraming pwedeng ma-develop ang kanilang character at ang kanilang devotion sa gawain ng Panginoon by giving them assignments. So, salamat. Sige. Yes, teaching instrument, teaching method. Oo. Basta short lang, wag yung buo. Kakiklip mo lang. Kasi may mga, kunwari sa pelikula, pwede po ba Pelikula. yung, opo, pwede po ba yung short lang, pero yung sa pelikula, pero may mga, ano doon mukha ng mga tao na, kunwari, Depende sa context, no? Context tsaka relevance. Yun na yun. Pagka tama ang context at relevant sa lesson, halimbawa Abraham, tapos ang ipe-play mo ay tungkol sa
Oo. Oo. So, yung movie about Abraham, doon sa The Bible. Meron kasi ngayong movie na The Bible na hinati-hati niya yung buong Bible eh. Hanggang kay Paul. Mula kay Adan hanggang kay Paul. Merong DVD sections. No? So, maganda rin yun. At okay lang yun. No? Clip lang.